Bakit kailangan ng overall servant? Biblical na sagot sa mga mali ng mga exeters. Mga kapatid at kaibigan, pag-uusapan natin ang malaking pagkakamali at maling pagkaunawa ng mga exeters tungkol sa tinatawag na overall servant. Overall servant means the one who has the highest and most comprehensive responsibility to serve, lead, and take care of everyone in an organization, group, or church, not as a boss, but as a servant leader. In Filipino religious or church settings, like MCGI, it refers to the main person entrusted to oversee the entire flock, ensuring everything is done properly and everyone's needs are looked after. Overall, lahat, buong saklaw, servant. Kasyang tagapaglingkod, hindi amo. So in essence, pinuno na tagapaglingkod ng lahat, hindi nagahari kundi naglilingkod. It's leadership by service, carrying everyone's burden, not throwing weight around. Very countercultural, very biblical. Yung mga exeters kasi, sinasabi nila na ang leader nila ay si Kristo. Totoo naman yon, pero ang tingin nila kay Brother Daniel Razon ay parang, ewan, siguro hindi nila alam ang ibig sabihin ng overall servant. Ang punto dito, ayaw nila na may mamumuno sa kanila kasi para sa kanila, si Kristo lang ang dapat mamuno. May nakasulat sa salita ng Diyos, yaraba sa Biblia, na hindi lang puro salita o pangangaral. Dapat may gawa rin. At hindi lang ideya o prinsipyo, kundi aktwal na gawa. Sa literal, may konkretong kongregasyon, may iglesia, may pagkakatipon, may mga nangaral. Alangan naman ang mga salita sa Biblia ang magsalita at gumalaw ng kusa. Hindi ganun yon. Kailangan talaga ng mga literal at aktwal na mga nangaral. Kaya nga sinulat ni Pablo, hindi lahat ay mga nangaral. Ibig sabihin, mayroon at dapat may mga ngaral para magpaliwanag at magturo. Kung walang aktwal na tagapangasiwa, illogical at walang common sense yon. Halimbawa, gusto nila kanya-kanyang gawa ng mabuti. Hindi pwede yon. Bakit? Kasi hindi kakayanin. Tingnan mo na lang ang mga gawain ngayon sa iglesia. Ang MCGI Cares, Fiesta ng Diyos, La Verdad Hospital, at marami pang iba. Hindi yan matatakbo kung walang kaayusan at liderato. Sa pangangaral pa lang, kung kanya-kanya ang paliwanag, magulo. Magkakaiba-iba ang interpretasyon. Kaya nga mas mabuti at makatuwiran na may isang nagpapaliwanag dahil nakita at napatunayan na siya ang may mabubuting gawa at karapat-dapat mangaral. Kaya may MCGI Cares, Dental and Optical Missions, Fiesta ng Diyos, La Verdad Free School at iba pa dahil may ayos, may leader, may overall servant. Granted, si Kristo talaga ang ulo. Pero si Kristo ay espiritu. Ang salita rin ay espiritu. Kaya dapat may aktwal na katawan na magpapatupad dito sa lupa. Yun ang posisyon ni Brother Daniel Razon bilang overall servant. Kaya ang bottom line, hindi pwedeng walang actual na leader o tagapangasiwa. Kung wala, magkakagulo. Tingnan mo na lang ang mga exeters, akala nila okay na sila, pero ang gulo. Kiniklaim nila na atheist o agnostic sila, pero gumagamit pa rin ng Biblia sa pangangaral. Ang atheist at agnostic mismo, hindi sigurado kung may Diyos pero nagpipreach sila ng salita ng Diyos, ang labo. Ibig sabihin, ayaw lang talaga nilang magpasakop. Gusto nila kanya-kanya. Bakit kailangan ng overall servant? Biblical na sagot sa mga mali ng mga exeters. Mga kapatid at kaibigan, pag-uusapan natin ang malaking pagkakamali at maling pagkaunawa ng mga exeters tungkol sa tinatawag na overall servant. Sinasabi nila, leader namin si Kristo, hindi tao. Totoo ba iyon? O may hindi sila naintindihan sa sinasabi ng Biblia? Himayin natin ito ng may batayan, hindi haka-haka. Si Kristo ang ulo, pero may katawan na gagawa. Sabi sa Efeso, Kapitulo 4, talata 11 hanggang 12. At siya'y nagtalaga ng mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Si Kristo ang ulo ayon sa Kolosas, Kapitulo 1, talata 18, pero kailangan may mga literal na bahagi ng katawan para kumilos at gumawa sa lupa. Hindi lumalakad mag-isa ang ulo, kailangan may katawan. May kaayusan at pamumuno sa iglesia. Sabi sa Hebreo, Kapitulo 13, talata 17. Magsitalima kayo sa mga namiminuno sa inyo, at kayo'y magsisuko, sapagkat sila'y nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na para sa kanila'y magsusulit, upang gawin nila ito na may kagalakan, at hindi may hapis,
sapagkat ito'y di ninyo mapapakinabangan, malinaw na may namiminuno, hindi para maghari-harian, kundi para magbantay, mangalaga, at maglingkod para sa kaluluwa ng iba. Sabi rin sa unang Korinto, Kapitulo 14, talata 40, datapuat gawin ang lahat ng mga bagay ng maayos at may kaayusan, hindi kanya-kanya, kundi may sistema. Hindi lahat pare-pareho. Sa unang Korinto, Kapitulo 12, talata 13 hanggang 29, sapagkat kung paanong ang katawan ay isa at may maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagaman marami, ay iisang katawan. Gayon din naman si Kristo. Hindi lahat ay mga apostol, hindi lahat ay mga propeta, hindi lahat ay mga guro, hindi lahat ay mga manggagawa ng mga himala, hindi lahat pantay ang tungkulin. May mga inatasang maglingkod bilang leader para magpaliwanag, magturo at maglingkod. Leadership by service. Sabi sa Mateo Kapitulo 23, talata 11, datapuat ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Hindi boss, kundi lingkod. Yun ang ibig sabihin ng overall servant. Hindi hari, kundi tagapagdala ng lahat ng bigat at pagsisilbi. Sa Lucas Kapitulo 22, talata 26, datapuat sa inyo'y hindi gayon, kundi ang pinakamalaki sa inyo ay maging gaya ng pinakabata at ang namiminuno gaya ng naglilingkod. Kung walang leader, magulo. Sa mga Hukom Kapitulo 17, talata 6, sa mga araw na yaon ay walang hari sa Israel, ang bawat isa'y gumagawa ng matuwid sa kani-kaniyang paningin. At anong nangyari noon? Gulo, walang direksyon, kaya hindi pwede ang kanya-kanyang gawa, kanya-kanyang paliwanag. Dapat may nakatatalaga para magbigay liwanag. Hindi tama na sabihing dinidiyos si overall servant. Sabi sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 20, talata 28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ng Panginoon na kaniyang binili ng kaniyang sariling dugo. Hindi Diyos ang katiwala, kundi hinirang para mag-alaga at maglingkod. Sa unang Pedro, Kapitulo 5, talata 2 hanggang 3, pakanin ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo na magsipaglingkod ng mga tagapangasiwa, hindi dahil sa sapilitan, kundi kusa, ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi sa buong sigasig, ni hindi gaya ng mga pinuno na may kapangyarihan sa mga pinagkatiwalaan sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran sa kawan. Ano ang ugat ng mali nilang pananaw? Sabi sa Juan Kapitulo 8, talata 44, kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y mamamatay tao buhat pa ng pasimula, at hindi nanindigan sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kaniya. Nilalabo ng Diablo ang isip nila para sirain ang kaayusan. Kaya ginagamit pa nila ang Biblia, pero hindi nila sinusunod ang kaayusan na nasa Biblia. Kaya malinaw, si Kristo ang ulo, pero may katawan. Si Kristo ang hari, pero may mga katiwala, tagapangasiwa, at lingkod na naglilingkod dito sa lupa. Hindi pwedeng kanya-kanya. Hindi pwedeng walang leader. At hindi ibig sabihin na ang overall servant ay Diyos, kundi lingkod na inatasan para maglingkod sa lahat. Huwag nating hayaang sirain ng Diablo ang kaayusan at pagluwalhati natin sa Diyos. Kung walang kaayusan, diyan nagtatagumpay ang kalaban. Pero sa tulong at awa ng Diyos, manatili tayo sa kawan, sumunod sa kaayusan, at magpasalamat sa mga lingkod na inatasan ng Diyos para sa ating ikabubuti. Kung may tanong kayo, mag-comment at pag-usapan natin. At kung may sarili kayong karanasan tungkol sa kaayusan ng iglesia at sa mga lingkod ng Diyos, ibahagi ninyo rin. Huwag kalimutan, manatili sa kawan at sa kaayusan ng Diyos.